Naghanap pa ng iba, meron na. Walang kakunti-kontento. Ayaw nang mag-isa. Gusto dalawa pa. Meron na nga sa harap niya, kasama na araw-araw, naghanap pa ng iba. Para bang may gustong patunayan. Para bang may kumukwestiyon palagi sa pagkatao niya. Akala niya siguro, ikagagandang itsura niya kapag may dalawa siya. Kung magkwento pa sa iba, akala mo perpektong tao na wala siyang kasalanan sa sitwasyon niya ngayon. Na ang may kasalanan talaga ay yung isa. Siya daw ang nag-push sa kanya. Siya daw ang nagbigay ng dahilan para gawin niya ang ginagawa niya ngayon. Ganyan magbawas ng kasalanan ang mga taong ito. Dahil alam nila sa sarili nila na mali ang kinalalagyan nila. Ang guilty feeling nila ay sinasaksak sila sa harap at likod. Dahil alam nila sa sarili nila, hindi natutuwa ang Diyos sa ginagawa nila. Ewan ko kung nagdarasal ang mga taong ito. Ewan ko kung paano manalangin ang mga taong ganito. Paano kaya ang isipan nila kung meron silang gustong mangyari? Saan kaya nila inaasa ang mga imposible ng buhay nila? Nasaan man yan, gising man yan, lagi nilang tinatanong ang kanilang sarili. Tama ba tong ginagawa ko? Tama ba tong nangyayari sa buhay ko? Ako pa ba to? Mahirap, as in mahirap kalaban ang sarili. Mahirap ikaw ang mismong nagja-judge sa sarili mo. Ikaw mismo ang nagkukwestiyon sa mga ginagawa mo. Ikaw mismo ang umuusig sa sarili mo. Parang hindi ka pa nahatulan. Nakakulong ka na. Oo, masaya ka sa sandaling may ginagawa kang mali, pero the rest of the hours of the day will be like hell. Dahil feeling mo maraming umuusig sa'yo. Kahit ang mga taong akala mo na bilib sa'yo, ginajudge ka pa rin nila habang nakatalikod ka. Maniwala ka. Pwede pa ba? Pwede pa bang baguhin ang sitwasyon mong parang ang dilim-dilim? Mundo mong parang ang lahat ng nakikilala mo at mga kakilala mo ay parang judge na hinahatulang ka? Oo naman. Pwede naman. Humingi ng tawad. Umpisahan mo sa Diyos. Pangalawa sa nasaktan mo. Pati ang mga nadamay sa ginawa mo. Kung ang mga taong nasaktan mo ay di ka pinatawad agad, patunayan mong nagbago ka na sa pamamagitan ng pagbago sa buhay mo. Kaya pa yan. Kaya mo yan. Sabi nga sa Hebrews 13:4, give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. God will surely judge people who are immoral